So, ang next topic natin ngayon, no, to give you some idea, ito po yung isa sa pinag-uusapan ngayon sa buong mundo, no, na nakaka-apekto sa ating mga workers. Ito rin po yung in-highlight at tinapik doon sa nakaraan na COP28, Convention ng Climate Change sa Dubai. No? So, representative ng mga GCC country. Ito rin po yung napaka-importante na advocacy ngayon at campaign ng Ministry of Labor. No? Dahil isa ang heat stress sa nakaka-epekto ngayon ng ating mga trabaho. So, I hope na sa mga darating na araw, pag nabalitaan niyo po yung campaign ng Ministry of Labor, actually ito po ay initiative ngayon ng ating bagong Undersecretary ng Ministry of Labor, na kung saan ito po ay kauna-unahang Undersecretary na babae. No? Si Madam Rawadsha Altani. No? Siya po yung Undersecretary. At the same time, siya po ngayon yung in charge sa Occupational Safety and Health Department ng ating Ministry of Labor. So, last Sunday po, no, nag-meeting po lahat yung mga community leaders ng iba't ibang nationality. At in the future po, ito po ay isa sa mga ibibigay na awareness ng ating Ministry of Labor. No? So, mag-iikot po ang mga team sa lahat ng kampo at lahat ng community para po doon sa ating awareness. No? So, ano nga ba yung heat stress? No? It's a condition that occurs when the body cannot get rid of excess heat. Yung naiinitan tayo, hindi tayo maka-adapt, no, doon sa ating environment. So, ano ba yung nagiging stages ng ating heat stress? Unang-una, makakaranas muna kayo ng heat rash. Ano ba yung heat rash? Sa Tagalog, ito yung bungang araw. No? Saan ba lumalabas yung mga bungang araw? No? Yun yung mga lugar na pinapapawisan. No? So, yan po yung unang stage ng symptoms ng heat stress. Pangalawa, nagkakaroon po tayo ng heat cramps. Ano po yung heat cramps? Pulikat, no? Lalong-lalo na yung mga malakas kumain, no? Ang pinupulikat po dyan, tiyan. No? Nagkakaroon po ng heat cramps sa ating tiyan. No? Usually, tayo kapag babad tayo sa katatayo, babad tayo sa ating trabaho, usually yan, ang heat cramps nyo nasa binte, no? Legs. Okay? Then, magkakaroon po tayo ng heat exhaustion. So, iniisip ng karamihan na ang heat exhaustion, no, ay under the sun lang. O yung exposed sa araw. Diyan po kayo nagkakamali. Meron po tayong mga indoor trabaho, indoor activities na pwede rin po mag-cause ng heat exhaustion. No, mamaya po, tatalakayin po yan. No, kung ano-ano po yung mga trabaho na indoor. Okay? At kalimitan po, pag hindi po natin na-control at hindi natin check maigi ang ating pangangatawan at hindi kinaya yung capacity ng ating katawan, mauwi po tayo sa heat stroke. No, na kung saan, ang iba naman ay dinideclare nilang heart attack. In reality, okay? Dahil when it comes to heat stress, no, meron na po yan batas dito sa Qatar. Napaka-importante po nating malaman yan. At the same time, dapat po lahat ng nakarinig nito, natutunan nito, ay dapat din po nating i-share sa ating mga kapwa OFW, kapwa manggagawa, no, sa relatives and friends natin. Which is nangyayari na rin ngayon sa ating Pilipinas. No? Pero ang heat stress ay apektado lahat ng area sa buong mundo. Hindi lang po Qatar, hindi lang po Middle East. No?
Kasi lahat po ng area, majority, yung nasa part ng equator, no, na kung saan ito ay kinatamaan ng direct sunlight, no? So ito po yung mga risk factors ng ating heat stress. So environmental risk factors, no, unang-una po diyan yung air temperature. Kasi minsan ang hangin, no, mainit, minsan tama lang. Ang isang halimbawa ng air temperature, no, tumapat kayo doon sa radiator ng sakyan. May bubugang hangin yan, no? Yun yung sample ng air temperature, no? Kasi minsan pag mahangin, no, lalong-lalo na pag kayo nasa disyerto, yung airflow na nararamdaman nyo ay mainit dahil doon sa singaw. Meron din po na area, lalong-lalo na sa West Bay, na pag tinamaan ng hangin, at the same time mainit, no, yung mga bumabounce doon sa building. Yung hangin po noon medyo mainit din. Then relative humidity, yung alinsangan. Majority, lalong-lalo na sa atin dahil palibot ng dagat, palibot ng tubig, no, ang relative humidity ay mataas, no? Radiant heat from the sun and other sources, no? Yung sikat ng araw, no, pag bounce back niya sa concrete, no, yung reflection nun, nakaka-apekto rin sa atin yun. At the same time, yung mga bagay na nagpo-produce ng heat, lalong-lalo ng mga boilers, mga generators, no, isa rin po sa mga factor yan. Yung workload severity at saka duration. Minsan, no, ang trabaho natin, lalo-lalo na yung mga nasa bakers, no, sa kusina, no, na kung saan ang environment din nila ay napakainit. Hindi naman po kasi pwede ang aircon sa loob ng kusina, no? Ha? Hindi, sa bahay. Pero sa hotel, hindi. No? Sa mga, mga area ng laundry, no? Nagpo-produce din po ng init yan. Okay? Mga sinusuot nating damit, lalong-lalo na pag summer, no? Meron din po mga PPE o personal protective equipment na damit, lalong-lalo na yung mga welders, no? Yung mga nagtatrabaho sa construction, kasi kailangan nila na maprotektahan yung sarili nila. Okay? Sa personal risk factor naman ay number 1 po yung water consumption, no? Meron po tayong mga kasama na hindi pala inom ng tubig. Soft drinks lang. Karamihan soft drinks, kape. No? Okay? Alcohol consumption, no? Yung intake ng alcohol sa ating katawan, no, ay nakaka-apekto rin po yan. Bakit? Kasi naranasan niyo na ba na yung mga umiinom, after ng effect ng alak, nag-iinit. Di ba? Degree of acclimatization, no? Ito yung pag-adapt natin sa mainit na lugar. Lalong-lalo na kapag tayo ay, for example, galing tayong Baguio, sanay tayo sa malamig na lugar, no? Lilipat ka ngayon sa bayan o sa syudad na napakainit. So, paano ka mag-a-adapt? No? Lalong-lalo na yung karamihan ng mga workers natin na galing Asian, lalong na sa mga Nepal area, no? Snowy area, malamig palagi. Pagdating dito, mainit na, no? So, apektado lahat yan. Caffeine consumption, no? Yung mga mahilig sa kape, yan, makaka-apekto rin po sa atin yan. Mga nagme-maintain ng gamot, no? Isa rin po yan sa factor. Edad, katulad namin, no? So, may mga factors na prone na rin tayo sa epekto ng heat stress. Okay? At yung kalusugan, yung may mga iniindang sakit. So, napaka-importante po nating malaman yan. So, kailangan, alam po natin lahat yung
nasa paligid natin na nakaka-apekto sa atin. Okay? So, ano po yung mga delikadong lugar na ma-expose tayo sa ating high temperature o extreme temperature? Unang-una sa outdoor o yung exposed sa under the sun ay number 1 po dyan yung agriculture, no? Yung ating mga magsasaka. Pangalawa, construction. Lahat na nagtatrabaho sa construction, apektado po yan. At the same time, yung mga delivery boys natin. Okay? Lalo na yung mga talabat, mga postal, no? Lahat po ng delivery. Oil and gas. Akala nyo ba sa oil and gas, napakasarap ng buhay dyan, ha? Maganda ka, sweldo, pero nasa delikado ka naman. Okay? Sa indoor, yung mga nagtatrabaho sa kusina, sa bakeries, no? Mga laundry, mga maintenance ng generator, kasama po yan. Yung nasa fire service, yung mga bumbero, no? Lalong-lalo na pag panahon ng sunog, panahon ng emergency, nakikita nyo ba yung mga suot nila? No? Ayan, akala nyo masarap isuot yun, mabigat yun, at the same time, mainit, no? Pangontra nga sa init, pero yung init ng katawan naman ay hindi makakalabas. No? So, yung init ng katawan, paano siya mag-adapt doon sa environment? Okay? Iron and steel mills and foundries, katulad ng mga nagtatrabaho sa Qatar Steel, no? At saka Qatalum, meron po mga area na puro oven, no? Tapos yung mga sa bodega, mga warehousing. Akala nyo, ang mga bodega dito, karamihan, aircon, ha? Hindi po. Depende po yan sa kung ano yung goods o materials na kanilang tinatago. Okay? So dito po sa Qatar, no, meron po tayong bagong batas o regulation na kung saan ini-implement po ang heat stress campaign nila mula June 1 hanggang September 15. Yan po yung summer timing ng Qatar. No? So from 10 a.m. to 3:30 p.m. So kapag po kayo may nakita na nagwo-work within sa period na ito at oras na ito, may karapatan po kayong mag-report. Okay po? Conducting risk assessment, no? Nire-require na po ngayon ng ating government na lahat ng activity during the summertime ay kailangan mag-conduct na ng risk assessment plus heat stress mitigation at management. No? Required na po yun ngayon. No? So, ina-advise din po ang bawat isa, no? Regarding the right to stop work. Ando po yan sa bagong regulation. No? Ano yung karapatan nyo na umayaw sa mga trabaho na delikado, lalong-lalo sa ating summer timing. No? Now, isa sa mga heat index control ay ina-adapt na po natin ngayon yung wet bulb global temperature. No, na kung saan ito ay ginagamit internationally. Yung mga monitoring ng heat index. Okay? Meron din po doon sa legislation na yon yung advice on work regime. No, usually po kasi pag ganitong summertime, ang working hours ay mostly it's either early in the morning or in the evening. Depende po sa project, depende rin po sa trabaho. Okay? Nakalagay din po doon o nakasad din po doon sa libro na yan yung mga strategies, no, to prevent occurrence of dehydration. No? So sa summer timing po, lalong-lalo na umpisa po ngayong panahon na to, meron po kayong makikita dyan na mga pictures na kung saan monitor nyo po yung inyong ihi.
No? Kasi napaka-importante po niyan. Dahil pag hindi nyo po alam at hindi nyo na-monitor regarding sa kulay ng inyong ihi, ito po ay magiging magkakaroon po kayo ng karamdaman, lalong-lalo na sa bato, no, sa pantog, no? Kasi marami po tayong case ngayon na bibihirang uminom ng tubig, no, karamihan kape. At the same time, hindi nila namomonitor yung yung kulay ng ihi nila, no? So, once na na-check na, kaya napaka-importante po ng urine check, no? Kasi kahit sa medical, di ba, tine-check yung urine natin. Napaka-importante po niya kasi kada kulay, may corresponding degree po yan kung gaano na yung dehydration nyo, no? Sa pananamit, no, meron din pong recommendation. Okay? So, paano po natin mape-prevent, no, ang ating effect sa atin ng heat stress? Unang-una, take extra precaution, lalong-lalo na paano natin protektahan ang ating sarili at ating mga kasamaang workers. Pangalawa, sa ating mga company, kailangan i-train yung mga supervisor at workers to control and recognize heat hazard, no, lalong-lalo na sa kanilang mga trabaho. Okay? Determine for each worker throughout each workday whether total heat stress is too high, no? Kaya kailangan natin i-monitor yan ng heat index. And the condition of that day and recognizing carryover effect possibilities, no? Na pag expose ka ng ilang days sa ganito trabaho, ano yung magiging effect sa iyo at sa mga coworkers mo. Okay? Implement engineering and administrative controls to reduce the heat stress. So ito po yung trabaho ng management at ng ating mga engineer and supervisor na mag-design na paano nila makokontrol yung heat stress, lalong-lalo na sa ating workplace. Okay? So, provide sufficient rest, shade, and fluids. So, sa work environment natin, meron din po tayo sinusunod dyan na work timing, body system, no? Meron din po yung rest period. Depende doon sa degree ng ating heat index. So, may time po yan, no? Kung mataas na yung heat index natin, meron po yung ilang minuto na rest period. So, yan po ang rest period na yan ay alternate. So, during this period, hindi rin po tayo pwede magtrabaho mag-isa. Bakit? E paano kung nag-collapse ka dyan? Wala nakakalam sa iyo. Di ba? Anong hahantungan mo? Anong pupuntahan mo? Di ba? Makikita na lang. Matigas ka na. Di ba? Kaya napaka-importante po ng body system, no? So, ang reference po natin ngayong panahon na to, no? Pwede niyo pong i-download yan, pwede niyo rin pong i-search yan, no? Yung stress legislation in Qatar, version April 2023, no? Tapos yung ministerial decision of number 17 of 2021. Yan po yung ating regulation tungkol sa heat stress, lalong-lalo na sa Qatar. So napaka-importante po niya na ating malaman. Okay? Kasi ito po yung ongoing na campaign ngayon ng Ministry of Labor, lalong-lalo na sa lahat ng mga company. No? Ito po ay common sa lahat ng workers. Wala pong pinipili dyan, kahit nasa opisina. Okay po? So, let's beat the heat at marami pong salamat. Thank you so much po.